Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang pagpala at magandang umaga po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon na muli po tayong makapagbulay-bulay ng kanyang salita. Ako po si Gadel Castro Mayor Simbahon mula sa CRC Family. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salitaan ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang pagbubulay-bulayan sa Joshua chapter 14 verses 13 to 15. Tayo po ay dumako muna sa pambungad na panalangin. Aming Ama sa Langit, salamat po muli sa panibagong buhay na pinagkaloob at pinagkatiwala niyo po sa amin. Salamat sa pagkakataon na muli po kaming makapakinig ng inyong salita upang magsilbi po itong kalakasan at encouragement sa bawat sa amin. Tunay nga na kailangan po namin ang inyong salita na siyang buhay at patuloy na nangungusap sa amin. Tulungan niyo po kaming patuloy na lumago sa aming paglakad sa inyo, sa aming pananampalataya upang ang kapayapaan niyo, Panginoon, ang siyang patuloy naming maranasan sa bawat sandali ng aming buhay. Patuloy niyo rin po kaming turuan na magkaroon ng teachable spirit, ng humble heart upang patuloy niyo kaming maturuan ng inyong salita at maisapamuhay namin ang mga matututunan namin sa umagang ito. Patuloy niyo kaming samahan, Banal na Espiritu, sa buong programang ito at binabalik po naman ang papurit pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Basahin po natin ang ating Bible verse ngayong umaga mula sa salin ng Magandang Balita Biblia, Josue 14:13 to 15. Binasbasan nga ni Josue si Caleb na anak ni Jephunneh at ibinigay sa kanya ang Hebron. Ang lupain ng Hebron ay nananatili hanggang ngayon sa angkan ni Caleb na anak ni Jephunneh na isang Sineseo, sapagkat buong katapatan siyang sumunod kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Noong unay lungsod ng Arba ang pangalan ng Hebron bilang alaala kay Arba, ang pinakadakila sa mga Aneseo, at nagkaroon nga ng kapayapaan sa buong lupain. Ang Diyos po ang magpala sa pagkakabasa ng kanyang banal na salita. Tunay nga po na nag-uumapaw ang kagalakan ni Caleb noong binasbasan siya ni Joshua at ibinigay ang kanyang kahilingan na makuha niya ang lupain ng Hebron. Bakit nga po ba nag-grant ang request ni Caleb? Mababasa po natin sa mga talata na matatagpuan sa Joshua chapter 14 verse 9, Numbers chapter 14 verses 23 to 24, Numbers chapter 13 verse 22, at Deuteronomy chapter 1 verse 36. Ang pagkakilala sa buong katapatan ni Caleb na sumusunod kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Nagpapatunay lamang po ito na kung tayo ay mananatiling tapat sa pagsunod sa ating Diyos, ay makakatanggap tayo ng pabor at gantimpala. Naghintay man si Caleb ng 45 years bago maisakatuparan ang pangakong ibibigay sa kanya ang lupain ng Hebron, ay nanatili siyang tapat na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi siya nanghina at nagsawa sa paghihintay dahil lubos ang kanyang pagtitiwala at pananampalataya na tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Isang magandang paalala po ito sa atin na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Kaya anuman po ang ating hilingin na may mga bagay na naayon sa kalooban ng Diyos, ay tiyak pong maisa sa katuparan ng mga iyon ayon sa kanyang taktang panahon at kaparaanan. Ano po ang naging resulta ng paninirahan ni Caleb sa Hebron? Basahin po natin muli ang verse 15. At nagkaroon nga ng kapayapaan sa buong lupain. Nagkaroon ng kapayapaan sa buong lupain. Walang pasubali na mararanasan natin ng kapayapaan na nagmumula sa Diyos kalakip ng kanyang pagpapalang laan sa bawat isa. Mahalaga ang kapayapaan sa ating buhay at masusumpungan lamang natin ito kung meron po tayong tamang relasyon sa Diyos. Ito po ay magiging tama kung tayo ay magpapakumbabang humihingi ng tawad sa ating pagkakasala at tatanggapin po na kailangan natin ng tagapagligtas. Tanging si Jesucristo lamang ang susi ng ating kaligtasan. Tanggapin po natin ang kanyang paanyayang tumuloy sa ating puso at maghari sa ating buhay. Kilalanin po natin na siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. Lubos natin na mararanasan ang tunay na kapayapaan na nagmumula lamang sa Kanya. Nawa po, maging katulad tayo ni Caleb na may buong katapatang sumusunod at naghihintay na puno ng pag
pag-asa sa Diyos. Nawa mas lumalim at lumago pa po ang ating relasyon, personal na ugnayan sa ating Diyos, Ama sa Langit, Panginoong Jesucristo at Banal na Espiritu upang maranasan natin ang kapuspusan ng pag-asa, pag-ibig, kapayapaan, katapatan at biyaya na nagmumula lamang sa Kanya. Manatili po tayong nakatuon ng ating paningin sa ating Panginoong Jesucristo na siyang pinagmulan at kabuuan ng ating pananampalataya tulad ng nasasabi po sa Hebrews chapter 12 verse 2. Sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu ay makakayanan natin na makapamuhay na sumusunod sa kalooban ng Diyos ng may buong katapatan at kapayapaan. Magsilbing kalakasan po natin ang pangako ni Jesus sa Juan 14:27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po Ama sa Langit sa panibagong natutunan namin sa umagang ito na maging katulad kami ni Caleb na naging tapat na sumusunod sa inyo at patuloy na naghihintay na maisakatuparan ng inyong pinangako ng puno ng pag-asa. Salamat Lord sa pag-asa na yan na alam po namin hindi nyo binibigo ang lahat ng mga nagtitiwala sa inyo. Ano man ang aming hilingin ang naayon sa inyong kalooban ay inyo pong pangyayarihin ito sa inyong tamang panahon at naayon sa inyong kaparaanan. Tunay nga po na ang inyong oras ay iba sa amin at nais nyo lang na kami ay patuloy na lumalim at mas lumago ang aming ugnayan sa inyo, ang aming relasyon, ang aming pananampalataya, pagtitiwala at higit sa lahat ang aming pag-ibig sa inyo. Salamat Lord sa kapayapaan na dinudulot ng inyong mga salita, ng inyong mga pangako at mismo ng binibigay nyo sa amin Panginoon. Sa tulong ng Banal na Espiritu, patuloy kaming makakapamuhay ng naayon sa inyong kalooban upang patuloy namin kayo mabigyan ng kuluguran at kaluwalhatian na sa inyo lamang nararapat. Salamat Panginoon sa buong maghapon pa po naming mararanasan ang inyong presensya at patuloy nyo kaming panatiliing tapat sa inyong paningin, tapat sa aming pamumuhay upang hanggat sa inyong muling pagbabalik ay madatnan nyo kaming mga tapat at patuloy na sumusunod sa inyong kalooban at nagbibigay ng kaluwalhatian sa inyong banal na pangalan. Binabalik po namin ang lahat ng papurit pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po kayong mag-subscribe at i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Maganda at mapagpalang umaga.